Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa, Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, GDP growth maaaring maapektuhan ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Pamahalaan nakatuon sa pagpapatupad ng interbensyon upang maibsan ang epekto sa publiko at ekonomiya. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Aminado si Finance Secretary Frederick Go na maaaring maapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ang target na Gross Domestic Product o GDP growth sa unang bahagi ng taon. Ang pagsirit ng presyo ng langis ay bunsod ng umiiral na sigalot sa Middle East na nagdudulot ng pangamba sa supply ng pandaigdigang merkado. Sa panayam ng Bloomberg, sinabi ni Go na dalawang pangunahing salik ang kanilang binabantayan, ang presyo ng langis at ang tagal ng pananatili nito sa mataas na antas. Ibinahagi rin ni Go ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Kabilang dito ang panukalang batas sa Kongreso na magbibigay ng emergency powers sa Pangulo para magsuspende ng excise tax sa petrolyo. Isinusulong din ang pag-amyenda sa Biofuels Act upang pahintulutan ang mas malawak na pag-angkat ng biofuel component na inihahalo sa diesel at gasolina upang mapababa ang presyo. Ang panukala ay naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives. Samantala, kumikilos din ang Philippine National Oil Company upang pag-aralan ang pagkuha ng hanggang 2 milyong bariles ng langis mula sa pandaigdigang merkado bilang buffer stock ng bansa. Binigyan din ng kalihim na nanatiling layunin ng pamahalaan na balansehin ang agarang ayuda at pangmatagalang fiscal stability upang maging mas matatag at self-reliant ang ekonomiya ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Panukalang magbibigay otoridad sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o bawasan ang fuel excise tax inaasahang mararatipikahan. Narito si Nympha Asuncion.
Inaasahang raratipikahan ng Kongreso ang panukalang batas na layong bigyan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng otoridad na suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo para maibsan ang epekto ng tumataas sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Matapos aprobahan ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa, ang Senate Bill 1982 ay pagkakasunduin na sa Bicameral Conference Committee ang bersyon ng Kamara at Senado ng panukala. Ngayon ang huling araw ng sesyon bago ang session break ng Kongreso, kaya naman dapat itong maratipikahan ng dalawang kapulungan para maipasa agad sa lamesa ni Pangulong Marcos at mapapirmahan bilang ganap na batas. Pinahayag ni Senate President Vicente Soto III ang pag-asa na mabilis na magkakasundo ang Senado at Kamara sa magiging final version ng panukala dahil isang probisyon lang naman anya ang pinagkaiba ng mga ito. Sertipikado ni Pangulong Marcos bilang urgent bill ang panukala kaya mabilis na naipasa ito sa Senado. Sa kabila nito, tiniyak ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senadora Pia Cayetano sa publiko na kahit mabilisan ang pagpapasa ng panukala dahil sa pangangailangan ng sitwasyon ay pinag-aralan at pinag-isipan nilang mabuti ang pagbuo ng panukala para matiyak na mararamdaman agad ang epekto ng pagsuspinde o pagbawas ng fuel excise tax. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. One Rider Party List, kinalampag ang LTFRB para sa fare hike ng motorcycle, taxi at delivery riders. Balita mula kay Kathleen Forbes. Nanawagan si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez sa LTFRB at DOTR na huwag kalimutan ng mga motorcycle, taxi at delivery riders sa gitna ng serye ng taas pasahe at mahal na presyo ng petrolyo. Sa kanyang privilege speech, kinwestiyon ni Gutierrez kung bakit tila naiwan sa biyahe ang mga riders habang may provisional fare increase na ang mga jeep, bus at TNVS cars. Giit ng mambabatas hindi makatarungan ng pagbaliwala sa sektor na araw-araw din naman sumasabak sa traffic at tinitiis ang taas presyo ng maintenance at gasolina. Dahil sa banta ng pag-abot ng 100 pesos kada litro ng krudo, hiniling ni Gutierrez ang makatwirang fare adjustment para sa mga motorcycle taxi, pagpapalawig sa targeted fuel subsidies at ayuda para sa mga delivery personnel at inclusive consultation o pakikipagdialogo sa mga rider organizations. Diin ang kinatawan hindi pribilehiyo ang hinihingi ng mga riders kundi patas na pagtrato. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy na prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapakanan ng mga Pilipino sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. Sa Malacanang press briefing, inihayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na agad tinipon ng Pangulong kanyang kabinete nang pumutok ang kaguluhan sa gitnang silangan upang bumuo ng mga hakbang laban sa magiging epekto nito. Kabilang anya sa mga ito ang pagbibigay ng karagdagang tulong pinansyal, subsidiya, pagbabawal ng ilang bayarin at proteksyon para sa mga mamimili. Git pa ni Undersecretary Castro, una nang binigyan ng cash relief at fuel subsidy na pamahalaan ang sektor ng transportasyon. Ipamahahagi ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Palalawakin ito sa mga susunod na araw sa labas ng Metro Manila. Communications Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipagpapatuloy naman ng Department of Agriculture ang distribusyon ng 3,000 pisong fuel subsidy para naman sa mga magsasaka. Maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, magbibigay din ng 3,000 pisong fuel subsidy para naman sa mga mangingisda. Ang layunin ng Pangulo, tiyakin
na may sapat na supply ng pagkain ang sambayanang Pilipino. Batay sa estima, mahigit 26,000 na mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa fuel subsidy. Communications Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga tsuper, tiniyak ng LTFRB na makakatanggap din ng fuel subsidy. Si Marian Bastasa sa balita. Pinawi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-aalala ng ilang mga tsuper na baka hindi sila maisama sa ipapamahaging fuel subsidy ng pamahalaan. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, hindi na lamang mga operator ang makikinabang sa subsidiya dahil titiyakin din na kasama ang mga driver sa makakatanggap ng tulong. Paliwanag nito, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na matulungan ang mga tsuper na direktang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang utos sa amin ni Secretary Banoy, walang may iwanan. At yun din po ang salita ng ating presidente, no? Walang iiwanan sa problemang to, lahat po tutulungan. So if you will see our distribution, when we're ready, lalabas na natin yun, no? Wala ho tayong hindi binigyan, no? Lahat ng driver, hindi ng operator, dati operator lang pinag-uusapan, hindi po, driver na po pinag-uusapan po dito kasi alam namin sila po sumasagot ng presyo ng crudo pagdating sa mga guide ng jeepney. Tinutukoy nila umano ng ahensya ang eksaktong halaga ng subsidiya na ipagkakaloob sa bawat sektor na ibabatay sa kanilang operating cost. Una nang sinabi ng Department of Transportation na posibleng simulan na sa huling linggo ng Marso ang pamahagi ng 2.5 bilyong fuel subsidy para sa sektor ng transportasyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Alkalde ng Maynila nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ayuda para sa mga tricycle drivers. May report si Lawrence Tanhoco. Nagpasalamat si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng pamamahagi ng 5,000 cash assistance sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Sinimulan ang distribusyon ng tulong pinansyal sa iba't ibang lugar sa National Capital Region, kabilang ang ASAC covered court sa lungsod ng Maynila. Layo din ng ayuda na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Kailan ng programa pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng tig 5,000 piso na tinatayang nasa 139,000 tricycle drivers sa 17 lokal na pamahalaan sa Metro Manila simula kahapon. Inaasahan ding nakatanggap o makatatanggap ng kaparehong tulong ang mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila habang nakatakda namang bigyan ng tig 5,000 pisong cash assistance sa mga jeepney at transport network vehicle drivers sa mga susunod na araw. Bukod sa cash aid, nakahanda rin ang pambansang pamahalaan ng fuel subsidy para naman sa transport sector at karagdagan tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng mataas na presyo ng langis. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy ang isinasagawang repatriation ng mga Pilipino sa Middle East at tukoy na rin ang land crossings na daraanan ng mga ito. Ayon kay Kakdak, maigting ang pakikipagtulungan ng mga host countries sa Pilipinas upang maayos na makabiyahe ang mga OFW. Dagdag pa ni Kakdak na may nakaabang na rin na regular at augmentation personnel ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga land crossings at sa adjacent countries para makalaypad pabalik ng Pilipinas ang mga OFW na nais ma-repatriate. Hindi rin idinetalya pa ang designated points ng land crossing upang maprotektahan ang mga OFW at sibilyan na tumatawid dito. Kinumpirma rin ng DMW ang commitment ng UAE government na proteksyonan ang lahat ng OFWs. Patuloy yung ating
land crossings in each country. As we know, there are limited airport operations in Jordan, in Lebanon, in UAE, and somewhat beginning in Qatar. Meron rin nakakauwing pinupondohan nating ticket from Qatar, and I'll ask Admin P to elaborate later. But otherwise, land crossings, and again, if we could illustrate a map, if you could illustrate a map, there are identified land crossings per country. Hindi ko na dito ko yun pa idodetalyehin ano yun for security reasons. And there are designated adjacent countries kung saan lalabas yung mga tao natin. And on both sides, nakaposition na ang DMW OWA personnel, regular and augmentation personnel. So meron na rin mga lumipad doon to position themselves in the land crossings outside or once they cross any of the affected countries para doon sa kabilang adjacent country, and then from there, lilipad sila pa uwi sa Pilipinas. DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatutok na ang pamahalaan sa kalagayan ng 3 Pilipinong inaresto sa Abu Dhabi, UAE. Kasunod ng paglabag sa documentation o paglalabas ng video sa social media ng nangyaring pag-atake sa Middle East. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, karampatang legal assistance na ang kanilang ibinigay sa 3 Pilipino na humaharap sa isang kaso sa kanilang kinabibilangang host country. Paalala ni Kakdak sa lahat ng Pilipino sa Middle East, may migrante man o OFW na palagi ang sumunod sa mga itinatakdang batas at panuntunan ng kanilang mga host country, lalo't nagpapatuloy pa rin ang gulo sa gitnang silangan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, nasa limited activity status na ngayon ang Israel, partikular sa Tel Aviv, matapos ang higit 2 linggong lockdown. Ito ang iniulat ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ilalim ng limited activity status, nagbubukas na ang mga tanggapang mayroong mamad o security room. Kasabay nito, muli na ring nagbukas ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv sa limited capacity upang magpatuloy sa pagseserbisyo sa mga kababayang overseas Filipinos doon. Tiniyak ni Ambassador Mendiola na nananatiling nakatutok ang kanilang efforts sa repatriation, food assistance at iba pang tulong sa mga OFW sa gitna ng kaguluhan. Dati ho kasi several days ago, fully lockdown ho kami, no? Ngayon, inaalaw naman ng gobyerno ang hanggang 50 na katao na basta't meron mamad, pwede magbukas yung mga tanggapan. Ngayon, dahil doon, nagbukas na rin tayo kahapon ng limited capacity at shortened hours ho. Para magkaroon ng serbisyo para sa yung regular services para sa community. Pero yun na, we limit it yung capacity, tapos we limit also the number of hours. Kasi alam naman ninyo ho, we are still working on the assumption na emergency situation ho. Yeah. So, ang pansin na ang aming attention ay para sa repatriation, at saka yung mga food assistance, at saka mga iba-iba pang dapat gawin para lang siguruhin ho namin na meron kaming constant stream of information na pwede namin ibigay sa community, lalo na dun sa aming WhatsApp channel. Si Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nilinaw ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na walang pagtatangi sa pagbibigay proteksyon at pagpapapasok ng mga overseas Filipino workers o OFW sa mga bomb shelter o MAMAD sa Israel. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, pinabulaanan ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola ang mga maling balita na nagsasabing kaya namatay ang OFW na si Mary Ann De Vera ay dahil hindi ito pinapasok sa bomb shelter. Binigyang diin ni Ambassador Mendiola na walang katotohanan ito dahil batay sa batas ng Israel, lahat ay dapat buksan ang kanilang mga pintuan para papasukin ang sinuman basta't mayroong sirena. Paliwanag ni Ambassador Mendiola, karaniwang nagkakaroon ng casualty o mga injury kung hindi nakaabot sa lugar na mayroong bomb shelter. And it's also answering yung umiikot na mga fake news dyan na bawal. Kasi may nabalitaan kami na sinasabi ng mga ibang kababayan natin or nababasa ng ibang kababayan natin na the late Mary Ann De Vera daw namatay dahil yung mga foreign workers daw hindi ina-allow na pumasok sa mga shelter. Meron. Oo. Gusto ko sabihin that's not the truth, no? Okay. Kasi by law, we need everybody needs to open their doors to allow people in kapag may sirena. Yung problema lang kasi pag you don't have enough time or hindi ka nagising or you don't have enough time to run to the shelter, yun ang problema. dumating yung pangyayari. Yun, ganun ang. At karamihan ng mga casualties ngayon, either injuries or casualties, it's because yung iba hindi naabutan yung shelter. Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pilipinas, mas pakatututukan ang kapakanan ng mga OFW sa gitnang silangan kaysa sa magpadala ng puwersa sa Strait of Hormuz ayon sa defense. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Aminado si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala kapabilidad ng Pilipinas sa magpadala ng puwersa nito sa Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng pagkalampag ni US President Donald Trump sa mga bansang umaangkat ng langis sa gitna silangan na gamitin at magpadala ng puwersa para mag-escort sa mga oil tanker na inaharang ng Iran. Ayon sa kalihim, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang tiyaking ligtas sa mga overseas Filipino worker na maaaring madamay sa walang habas na missile attacks doon. Prioridad ng bansa ngayon, ani Teodoro, ay ang pagsuporta sa mga panawagan ng kapayapaan at pagpapahupa sa tensyon sa naturang rehiyon. Kasunod yan, tiniyak na kalihim na nakabantay ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad ng spillover ng gulo sa gitna silangan. Partikular na pinaghahanda ng AFP ay ang supply chain at reserban langis para sa military operations, gayon din ang mga pasilidad nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Asahang wala magiging taas presyo sa mga paunahing bilihin sa susunod na 30 araw sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ito ang tiniyak ng mahigit 21 manufacturer makaraang makapulong si Trade Secretary Maria Cristina Roque noong Lunes. Dahil dito inaasahang mananatili ang presyo ng mga delatang sardinas, tinapay, bottled water, instant noodles, kape, delatang karne, sabon at kandila. May ilang presyo din ng mga produkto ang mananatili hanggang 60 araw. Patuloy namang makikipag-ugnayan ang Trade Department sa mga manufacturer para tiyaking sapat ang supply at makatwirang presyo ng mga pangunahing bilihin.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pagpapalawak pa ng oportunidad para sa mga kababaihan ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Makakaasa ng buong suporta ang lahat mula sa Marcos administration para sa pagpapalawak pa ng mga oportunidad para sa mga kababaihan. Ito ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga nanumpong opisyal ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated ng ika-20th Congress na ginanap sa Malacanang. Sa kaganapan, nagpasalamat ang Pangulo sa mga babaeng mambabatas dahil sa pangunguna ng mga ito sa laban sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipina sa loob man o labas ng bansa. Sabi ng Pangulo, makakaasa ang mga ito na ang pamahalaan hindi rin titigil sa pagsusulong sa mga programa na makapagpapalakas pa sa boses ng mga kababaihan, maglalayo sa mga ito sa anumang sitwasyon ng pang-aabuso at magbubukas ng oportunidad para sa kabuhayan, pagninegosyo at karera ng mga kababaihan. Pagpatuloy po ninyo ang pagbibigay lakas sa ating mga kababaihan. Mga ina, mga manggagawa, guro, leader, at mga batang babae na nangangarap ng mas maliwanag na kinabukasan. Kasama rin dito ang ating mga kababayan sa ibayong dagat na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya, para sa ating bayan. Carry forward the values that define true public service, excellence, integrity, and enduring passion. Because for too many women and girls, the promise of opportunity remains distant. They are silenced by poverty, by violence, by traditions that deny women their rightful place. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Laguna Pilgrimage Tourism, palalakasin pa ng Laguna Provincial Government. Si Manuel Francisco sa detalye. Sa pagpapatuloy ng kanilang Festival Level Up 2026, tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna ang pagpapalakas pa sa isinusulong na Laguna Pilgrimage Tourism upang ipakilala ang makasaysayang mga simbahan at mapasigla ang sektor ng turismo sa bawat bayan at lungsod ng Laguna. Sa mensahe ni Laguna Governor Sol Aragones, lubos ang pasasalamat niya sa Alliance of Laguna Travel and Tour Agencies na katuwang sa pagbuo ng iba't ibang pilgrimage tourism packages para sa mga deboto at turista. Hindi ho kaya ng probinsyang mag-isa. Ang katuwang namin dito ay ang mga travel agencies na tutulong sa aming ayusin ang pag-travel ng mga tao sa ating pilgrimage tourism. Siniguro din ni Governor Aragones na nakahanda ang lokal na pamahalaan at ang lahat ng DOT-accredited travel agencies ng Laguna sa inaasahang dagsa ng mga biyahero at mananampalataya sa papalapit na mahal na araw. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news ang tabayanan ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Makiisa sa makukulay na pagtatanghal at parada. Hatid ang saya para sa bawat pamilya. Selebrasyon ng kultura, sining at pagkakaisa. Matutunghayan dito sa lalawigan ng Laguna.
Samahan niyo kami sa pagdiriwang ng Anilag Festival. Anilag Festival Level Up 2026. Hatid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Inilunsad na Farmers Field School hakbang upang palakasin ang Carabao industry sa Alaminos City, Pangasinan. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Inga po sa Farmers Field School o FFS on corn and silage production dyan Alaminos City, Pangasinan, yasaygat mato at napaligwa sa produksyon yapakanan na saray duwag. Sa lokal a gobyerno, ya Alaminos City, so ang itaulo at sayon programa, kaiba sa opisina ng Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste, tan sa DA Philippine Carabao Center o PCC. Diyan pa na maglay ya FFS at nabangatan iray dumaralos at sustun produksyon ya silage piyan na sigurado sa sustun supply ya naakan ya aayop tan napalaknab sa produksyon na saray duwag o nangad representative ya DAPCC in Dimsu ya si Maximo Peralta Jr. importante sa untan niya training piyan na resolba sa problema at nutrisyon tan panagpakan na aayop. Pinasasag ng Celeste iray Carabao Racers ya seryosoon sa panag-asikaso dyan Carabao Production lapud akaparaan sa gobyerno yaman puunan piyan napalaknab su anapan. Kaiba na sayon programa sa impromisa ya Sanlasos ya kaaruman ya Carabao at Alaminos City Carabao Racers Agriculture Cooperative bilang kabyangan ya pamabiskag at industriya ya Carabao Dairy dyan syudad. Manlalapud RP Dagupan City, Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ricky Kasipit. Lokal na pamahalaan ng Bontoc na nawagan sa mga transport operator na bawal ang hindi otorisadong pagtaas ng pasahe. Magbabalita si Donna Cawizbalyo ng RP Bontoc. Nangiparuar iti pakdaar ti lokal a gobyerno ti Bontoc kadagiti transport operator asaan a basta-basta nga agingato iti pasahe. Sigon iti pakdaar agtalinaed a 13 pesos ti minimum fare iti tricycle kadagiti na i-designar a cut-off points ken 15 pesos ti maximum fare. Agtalinaed met iti 10 pesos ti discounted fare para kadagiti estudyante, senior citizens, persons with disabilities, ken masikog a babae. Impadamag ti LGU nga itultuloy ti Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Board ti panang monitor iti operasyon dagiti tricycle ken panaka-imporsar ti multa kadagiti lumabsing. In paruar ti lokal a gobyerno ti pakdaar, gapu iti panagnato ti presyo ti petrolyo tapno
no awan kumati basta-basta apanagnato ti pasahe. In palagip ti LGU amasapol nga anyaman apanagnato ti pasahe katrumbeng amagna iti proseso kas nakalanad iti Municipal Ordinance Number 359 Series of 2022. Manipod dito'y DZRA Bontok saon ando na Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawisbalyo. Guidelines para sa transport sector assistance sa lungsod ng Tabuk hinihintay para sa kapakanan ng mga local drivers and operators. Si Renzi Joaquin ng RP Tabuk sa balita. Mauray pa ilang international guidelines no kasano ken kaano amay paay iti transport sector assistance dito syudad iti Tabuk. Dito iti impakamo ni Mr. Colin Dananaw iti Business Permits and Licensing Office may nag iti nga ayuda para iti Tricycle Operators and Drivers Association wenno TODA. In palawag na nga dagiti agnumart iti raytoy kat dagiti saan nga kolorum ken adaan iti prangkisa. May palagip nga day iti sag 5,000 piso nga may paay kadagitoy a grupo ngem sigon ken ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para daytoy kadagiti adda iti National Capital Region. Itinaangay nga taripnong iti sangguniang panglunsod ken local drivers ken operators na ipalawag daytoy abanag. Karaman dito iti singasing apanagnato iti pamasahe gapo iti panagnina iti lana ngem masapol a sumurot matlaing tinananay alinteg wenno proseso. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin, agipad paramag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Renzi Joaquin. Libreng Wi-Fi activated na sa 2 liblib na barangay sa Tanay, Rizal. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Activated na ang libreng pampublikong Wi-Fi sa mga barangay hall ng Barangay Laiban at Barangay Mamuyaw sa Tanay Rizal sa ilalim ng Free Wi-Fi for All program ng DICT. Ayon sa pabatid ng DICT Calabarzon, 33 na ang kabuang bilang ng aktibong Wi-Fi sites sa 11 locations sa bayan. Hindi nila naging madali ang pag-abot sa mga liblib na barangay dahil sa mahirap na daan at mga kailangang tawiring ilog. Sa pagkakaroon ng libreng internet, maaari nang makapag-aral ang mga estudyante online, makagamit ng digital government services tulad ng eGov.ph app at makapagsimula umapalakas ang mga kabuhayan sa komunidad. Nagpasalamat ang DICT sa suporta ng LGU Tanay sa implementasyon ng proyektong Digital Bayanihan na anilay hindi lamang teknolohiya kundi simbolo rin ng pag-asa at pagkakataon para sa mga pook na malayo sa sentro. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula. Kita ng lungsod ng Puerto Princesa sa mga business permits lampas sa kalahating bilyon bawat taon. Mag-uulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Mag-abot sa katengga nga binyong pisos ang bugos nga income nga natitimes ang business permit sa licensing office o BPLO ang lokal nga syudad ang Puerto Princesa kadagdagon. Inkumpirma dyan ni Puerto Princesa City BPLO Manager Dr. Maria Teresa Vicente Rodriguez nga diya maman ang kita alin sa sari-sari permits nga ingbebel sa syudad pareho ang business permits, tricycle, ed motor banka permits. Makuna dading dagon impa sa inuroting ka Marso 16 ay nagkita rin ng BPLO ay ang masobra sa 361 million pesos. Ingamin pa ni Rodriguez nga bekan tanan nga negosyante ang syudad nakabalda ni andang mayor's permit na himan dayon ang ibabuhat nga inspeksyon ni andang grupo agid mas mapatas ang koleksyon iyang BPLO. Sa dadi katabi ng Puerto Princesa nga nagadason sa 4 days work week scheme iyang syudad pero adalan pa anda nga magkatiner ieskrital sa adlaw yang Biyernes tingad nagaabot sa 30 milyon pesos ang pwedeng madura
sa kita ang syudad kada adlaw. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Gudi Sarsagat. Mga punong barangay sa Calbayog City, Samar nagpulong para sa citywide assembly ng mga liga ng mga barangay. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Sa lain pa nga balita, nagkatitirok ang mga punong barangay tikang sa magkadurodilain nga barangay sa Calbayog City para sa citywide assembly sa liga ng mga barangay nga iginbuhat sa Calbayog Convention Center, Kasan Kulop. Gintambungan liwat ni Mayor Raymond Uy ang nasabi nga aktibidad nga nagdatalinguha mapakusog ang koordinasyon nga kolaborasyon sa mga lider komunidad sa bugos nga syudad. Sa assembly, ginhisgot sa mga opisyal ang mga prioridad nga isyu sa komunidad nga ang mga programa nga makakabulig sa pagpauswag sa serbisyo publiko sa mga barangay. Ginpabugatan liwat sa okasyon ang dako nga papel sa mga barangay leaders sa pagpatuman sa mga programa sa lokal nga gobyerno ngan sa pagpaduso sa inklusibo nga progreso sa Calbayog. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette Pretencio. Fuel price ng mga gasolinahan sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur, mahigpit na binantayan ng lokal na pamahalaan. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Nagapadayon ang himong fuel price monitoring sa lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Bislig, Surigao del Sur. Tumong niini aron mahibalaan sa publiko ang kasamtang presyo sa gasolina o diesel sa mga gasolinahan human gipatuman usab ang laing oil price hike kagahapong adlaw, Marso 17 nining tuiga. Subay sa maong monitoring, nasairan nga mubalor na sa kapin sa 113 pesos ang pinakataas nga presyo sa matag litro sa diesel, samtang ang gasolina ang anana sa kapin sa 84 pesos ang unleaded o kapin sa 85 pesos ang espesyal. Hinoon na dunay ubang mga gagmay nga mga gasolinahan nga nagbaligya og mas barato nga presyo. Tungod niini, giawhag na lang ang mga motorista nga mag-monitor usab sa presyo sa mga produktong petrolyo aron makapili og mas barato. Ginasig usab sila nga sundon ang pipila ka mga paagi aron makamino sa konsumo sa gasolina diha sa pangadlaw-adlaw nga biyahe. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond Aplaya. Tree planting activity sa Sulu bahagi ng paggunita sa ika-129 na anibersaryo ng Philippine Army. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo. Piaguhanan, sin 101st Infantry sa Jahitara Battalion, nabawaan sin 1102nd Infantry Gunnery Brigade, sin 11th Infantry Alakdan Division ng Philippine Army, hinambok tree planting activity ha Barangay Lahing-Lahing, sin Pichang Putagunum, sin buwan March, bilang bahagi sin pagsaboy, kahangatos kuhantag siyam anniversary sin Philippine Army. Ibang buo kapakaradyan, ni Omar Municipal Mayor Abdul Baki J. Ajibon, iban si kibanan pa local officials, stakeholders, iban partner agencies. Magsudhay pa ako sungunin para subpatan sin kasundaluhan, iba na sin LGU. Apia pasungday sa banghalga ihakauman. Pangdunan na batalyon, mahalga tumagnain environmental initiative sa lom sin kampo. Iban palawa kun pa mga luwa alam masuok at sakupan nila. Imagdirhan sa good activity, mga barangay officials, kapulisan, kabataan, iban mga volunteers sa kauman. Akagi sin initiative ni, labi na pahukot sin Philippine Army, ina labi pang ayariya hula, habat dumayaw pa, sampay pasusungon, tahon. Dengan RP Holo, nagdito sa Lipchirkiram para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Nurida Salip Julkiram. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Magpo-procure ng aabot sa 2 milyong bariles ng langis ang PNOC Exploration Corporation upang mapalawig pa ang kasalukuyang buffer stock ng bansa. Ito ang inanunsyo ni Finance Secretary Frederick Go matapos na muling magpatupad ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis nitong Martes dahil sa problema pa rin sa oil deliveries bunsod ng umiiral na kaguluhan sa Middle East. Sa isang pulong balitaan sa Taguig, sinabi ni Go na kukuhanin ng PNOC Exploration Corporation ang langis sa global markets bilang precautionary measure sa pagsigurong may sapat na imbak ang bansa. Anya ang nasabing volume ay katumbas ng nasa 10 araw na dagdag sa buffer stock at pang-abot sa pangambang shortage ng produktong petrolyo sa Pinas. Unang sinabi ng pamahalaan na may sapat pang supply ng langis ang bansa hanggang sa katapusan ng Abril at paparating na ang mga bagong order. Nakikipag-ugnayan na rin ang Pinas sa ibang sources o paghahanguan ng imported na langis upang mapunan ang nauunsyaming supply mula sa gitnang silangan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, inaprobahan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang listing ng Philippine National Bank o PNB Holdings Corporation, ang real estate arm ng bangko sa Philippine Stock Exchange o PSE. Ayon sa SEC, ang listing ay isasagawa sa pamamagitan ng introduction sa klaw ang nasa 46.9 billion na common shares subject sa compliance sa natitirang requirements. Ang shares ay inisyal na maililista sa halagang 1 peso and 20 centavos kada isa at inaasahang makabubuo ng halagang aabot sa 56 billion pesos. Bago ang listing, una nang dineklara ng PNB ang property dividends noong 2021 kung saan 51% ng shares nito sa PNB Holdings ay ipinamahagi sa shareholders. Hanggang nitong Pebrero ngayong taon ay nasa lampas 98% na ang property dividends ang na-distribute habang pending ang natitira pang portion. Kapag nakumpleto na ang distribution, aabot sa humigit 30,000 na PNB shareholders ang magiging bahagi ng shareholder base ng PNB Holdings. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malapit nang makumpleto ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI ang isinasagawa nitong major upgrade sa North Port sa Maynila. Ayon sa Global Port Operator, maagang natapos ang structural works sa maraming bahagi ng pier at kasalukuyan na silang nakatuon sa ilang sections gaya ng resurfacing ng deck, pagkukumpuni ng mga sira at pag-upgrade ng fender system na siyang titiyak sa ligtas na pagdaong ng mga sasakyang pandagat. Tiniyak din ng ICTSI ang tuloy-tuloy na improvement sa North Port habang patuloy rin ang port operations nang sa gayon ay hindi maaantala ang galaw ng mga cargo. Ang upgrade sa North Port, partikular sa Pier 14, ay bahagi ng 3 taong modernization program ng ICTSI sa Pantalan para sa mas pinatatag at pinalakas na kaligtasan nito mula sa banta ng lindol. Kapag nakumpleto, inaasahang susuportahan nito ang long-term growth ng domestic trade sa pagitan ng Maynila at iba pang bahagi ng bansa. Kasalukuyang hawak ng North Port ang malaking bahagi ng inter-island cargo, passenger transport at container services sa Port of Manila. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May alok ngayong major seat sale ang budget airline na Cebu Pacific. Mula Marso 17 hanggang 22 ay maaring mag-book ang mga pasahero ng flight sa halagang 19 pesos and 96 centavos mapa international man o domestic trips. Ang travel dates para sa nasabing promo ay nakaschedule mula Nobyembre 1 ng taong kasalukuyan hanggang Marso 31 ng 2027. Kapalob sa nasabing seat sale ang nasa 35 na flight sa mga lokal na destinasyon kagaya na lamang ng Manila, Cebu, Davao, Puerto Princesa at Iloilo. 25 destinasyon naman ang available para sa international flights gaya na lamang ng mga biyahe sa Asia, Australia at Middle East. Bukod sa seat sale, may alok ding 30% discount ang Cebu Pacific sa mga piling partner hotel nito. Ang promo ay pagunita sa 30th anniversary ng airline company na unang lumipad noong 1996. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Globe Telecom na naging matagumpay ang isinagawa nitong live pilot testing ng kanilang bagong satellite to mobile service. Katuwang ang Starlink ng SpaceX, isinagawa ang kauna-unahang testing ng cell tower in space sa mga probinsya ng Rizal, Batangas at Bataan, partikular sa mga lugar na hirap ang cellular signal. Gamit ang low Earth orbit satellites ng Starlink, matagumpay na nasubukan ng users ang ilang mobile services gaya ng pagpapadala ng
ng pera sa digital wallets, pag-access sa e-government sites, at paggamit ng ilang messaging applications. Ayon kay Globe Senior Vice President for Service Planning and Engineering, Joel Agustin, ang nasabing teknolohiya ay makatutulong para mapabuti ang connectivity sa mga liblib na lugar, lalo na sa panahon ng sakuna. Bukod sa kalupaan, hagip din nito ang signal sa layong 12 nautical miles mula sa dalampasigan, kaya naman magagamit din ito sa maritime communication. Matapos ang pilot test, target naman ng Globe at Starlink na mapalawig pa ito sa stress testing at operational scalability bago ang full commercial rollout sa hinaharap. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Marso 18 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 74 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 46 pesos and 82 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 68 centavos sa China yuan, 7 pesos and 62 centavos sa Hong Kong dollar, 79 pesos and 83 centavos sa United Kingdom pound, 68 pesos and 94 centavos sa palitan sa euro, 43 pesos and 64 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 91 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon maya-maya, makalipas lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang basketball.
Bigumang makaabante sa World Cup, gumawa pa rin ng kasaysayan ang Gilas Pilipinas Women sa kampanya nito sa FIBA qualifying tourney buwat sa ipinosteng panalo. Martes ng gabi sa Pinas nang pataobin ng national squad ang world number 19 Colombia 74-59 sa kanilang sagupaan sa Lyon, France. Bago ang historic win, habol pa sa halftime ang Gilas Women 33-40 at saka pa lamang nakaalagwa pagsapit ng third quarter. Sa last frame, mas lalo pang niratsyadahan ng Gilas ang opensa sa pangunguna ni Casey De La Rosa, bagay na hindi kinaya ng Colombia at tuluyang isinuko ang match sa Pinas. Ito ang kauna-unahang panalo ng Gilas Women sa labas ng Asia at pinatamis pa sa paggapi ng high-ranking team. Top scorer ng national si De La Rosa na kumana ng 25 points at 19 rebounds habang 21 markers naman ang ambag ni Sumaya Sugapong. Sa paring ng Colombia, umipon ng 14 points si Jennifer Munoz habang 11 points kalakip ang 4 assists at 3 rebounds ang naitala ni Manuela Rios. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa softball. Mas malakas na palo ang ipinamalas ng Adamson sa UAAP Season 88 Softball Tournament dahilan para mabawian nito ang University of the Philippines 4-2 sa kanilang rematch nitong Martes. Sa unang frame pa lamang ay agad na dumagit ng kalamangan ang Lady Falcons buhat sa solo home run ni Roma May Cruz. Sa third inning, pinalawig pa ng Adamson ang ungos mula sa dalawang RBI ni Mea Tubong Banwa dahilan para malatag ang 3-0. Nagawa pang makakuha ng 2 runs ng UP sa 7th inning, ngunit tuluyan na itong sumuko nang hindi na kayanin ang naestablisang maagang abante ng Adamson. Dahil sa panalo, napa-improve ng Lady Falcons ang kartada nito sa 4 wins at 1 loss at siyang nagpadapo rito sa first place katabi ang UST Growling Tigers. Solo naman sa second place ang UP buhat sa 4 wins at 2 losses na hawak nito. Next assignment ng Lady Falcons ang pakipagtalpakan nito sa Ateneo de Manila sa Sabado habang sa Martes ng susunod na linggo naman ang tapatang Fighting Maroons at Lady Eagles. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula softball, kabig naman tayo sa football. Nananatili pa ring buo ang loob ng Philippine Women's National Football Team kahit pa nabigo kontra Japan kamakailan. Ayon kay Filipinas Head Coach Mark Torcaso, nananatiling tutok ang atensyon ng kanyang mga alaga sa torneo lalo't buhay pa ang kanilang pag-asa para sa Assam na mag-qualify sa World Cup. Kalakip nito, hinikayat niya ang buong team na huwag nang balikan ang natamo nilang talo bagkus ay maghanda na lamang sa susunod na crucial match. Matatanda ang lumasap ng 7-0 defeat ang national squad kontra Japan sa quarterfinals ng AFC Women's Asian Cup dahilan para maitulak ang Pilipinas sa isang play-in round. Ngayong Huwebes, haharapin ng Pinas ang national football team ng Uzbekistan para sa karapatang makakuha ng spot sa World Cup. Ang matatalo ay magkakaroon pa rin naman ng tsansa sa torneo sa pamamagitan ng Interconfederation Playoffs. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula football, kambyo naman tayo sa volleyball. Pinanatiling buhay ng Farm Fresh ang hangad nitong makakuha ng spot sa top 4 ng PVL All-Filipino Conference buwat sa paglusaw sa creamline nitong Martes. Hinabig ng Foxies ang tatlo sa kabuang 4 na sets, 25-16, 25-22, 18-25 at 25-23 kontra Cool Smashers na siyang nagpatatag sa record nitong 4 wins at 4 losses. Humataw para sa Farm Fresh si Tricia Tubo na kumana ng 22 points habang
18 points naman ang iniambag ni Royce Tubino. Sinubukan naman ni Tots Carlos at Alyssa Valdez na buhatin ng creamline gamit ang mga nailatag na 18 points at 14 points, ngunit masyado silang underpowered para salagin ang opensa ng Foxies. Sa kabila ng talo, tangan pa rin ng Cool Smashers ang abante sa Foxies pagdating sa standings mula sa 5 wins at 3 losses na naitala nito sa 8 games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz, tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo.
Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente para ihatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinuri ng mga netizen ang pamilya ng kapamilya actor na si Donnie Pangilinan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at produktong petrolyo dito sa Pilipinas. At habang hindi tumitigil sa pagsirit ang halaga ng mga produkto ng langis, nagpatupad naman ng 3 pisong tapyas kada litro sa presyo ng diesel ang gasolinahan na pagmamayari ng mag-amang Donnie at Anthony Pangilinan. Sa pamagitan ng Facebook, ibinalita ni Anthony sa publiko na magsisimula ngayong linggo ang bawas presyo sa diesel sa kanilang gasolinahan sa South Forbes sa Cavite. Sabi ng tatay ni Donnie, pinag-aralan nilang mabuti ang epekto ng nagtataasang presyo ng mga produktong petrolyo hindi lamang para sa kanilang negosyo, kundi para na rin sa mas malawak na komunidad. Aminado si Anthony na idea raw ni Donnie ang pagtapyas o magtapyas muna sa presyo ng diesel ngayon na totoo namang hindi maganda para sa gasoline station business. Quote and unquote, assess fuel prices and its effect on our business, but more importantly our community. Our partner, yes, my son, suggested a move that didn't make sense numbers-wise but was 100% in sync with our mission, support those who need it most in the community. Yan ang mababasa sa FB page o sa FB post ng mister ng aktres na si Maricel Laksa. At ito nga yung sabi nila dyan, starting March 17, we cut 3 pesos per liter from our regular prices. For diesel products in our station in South Forbes, we'll keep it running for as long as we are able. Let's all do what we can while we can as long as we are able. Yan ang sabi pa ni Anthony. Kasunod nito ang pagbuhos ng papuri at pasalamat ng pamilya o sa pamilya ni Donnie na mas inuna muna ang pagtulong sa mga Pilipino kesa ang kanilang kikitain. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, kokoronahan ng Billboard Philippines si Regine Velasquez Alcacid bilang kanilang 2026 Woman of the Year. Ito ang bilang parangal sa kanya bilang isang trailblazer sa pamagitan ng mga concert niya na nagbibigay kahulugan sa Filipino music sa loob ng maraming henerasyon. Kaya naman nag-trending si Regine sa X na dating Twitter. Maligaya naman ang mga fanay ng Mrs. ni Ogie Alcacid sa nasabing parangal sa kanilang idolo. Lately ay aminado itong si Regine na nagkakaroon siya ng anxiety sa tuwing sasampa siya sa stage para mag-perform. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, binaha ng iba't ibang komento ang aktres na si Sunshine Cruz matapos mapansin ng netizens ang tila paglaylay ng isang bahagi ng kanyang muka. Iniintrigang nawala ang bisa ng kanyang botox kaya nagkaganon. Sabi nga ng netizen na tila may panlalait, quote and unquote, pag talaga botox maganda kaso parang hindi na nagpapantay ang muka. Tumatabingi na. Kaya naman sa isang social media post, nilinaw ng aktres ang kondisyon ng kanyang itsura. Inilakip niya sa nasabing post ang screenshot ng netizen na parang gusto niya talaga siyang imbiernahin. Pero agad sinabi ni Sunshine, ito ay dahil sa kanyang sakit. Ito rin daw ang rason kung bakit hindi rin siya tumatanggap ng trabaho sa kasalukuyan. Apektado raw sa ganitong sakit ang nerves at muscles. Maalalang last year o nakaraang taon ay inamin ni Sunshine na na-diagnose siya na may autoimmune disease, isang sakit na pinupuntirya ang mga kalamnan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kay Steph Vicente, yan po ang ating showbiz balita. At yan ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Junella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias naman sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring naghatid ng ating showbiz balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Pañano para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.